At para sa ating mga balita, pinakamakapangyarihang imbensyon ng China, inaabangan na ng buong mundo. At mga kondisyon ni Putin para matapos ang gera, imposible daw na masunod. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Nag-aambisyon ngayon ang China na maging numero 1 sa isang kompetisyon na pwedeng magpabago sa balance of power ng buong mundo. Ayon sa report, nakagawa na ang mga scientist ng China ng isang artificial na araw na sinasabing 6 na beses na mas mainit kaysa sa araw na nasa solar system. Beijing has just taken a commanding lead. Chinese scientists have created temperatures 6 times hotter than the core of our actual sun. Isang uri ng teknolohiya na hindi pa nalalampasan ng mga Western countries. Patuloy na tinatahak ngayon ng China ang mga boundary ng teknolohiya sa enerhiya. Batay sa report, isang matagumpay na eksperimento sa nuclear fusion ang nagdadala sa mundo palapit sa isang bagong panahon ng unlimited energy. Yan ay dahil nagtagumpay ang mga siyentipiko sa China na makabuo ng isang imbensyon na may kakayahang lampasan ang limitasyon ng mainit na temperatura. Sa isang laboratorio, isang fusion reactor na may kakayahang umabot sa 100 million degrees Celsius na init, 6 na beses na mas mainit kaysa sa core ng araw sa kalawakan. Sinasabing nangunguna ngayon sa teknolohiyang ito ang Experimental Advanced Superconducting Tokamak or EAST na nakabase sa China. Ang kahangahangang tagumpay na ito ang naglalapit ngayon sa sangkatauhan sa paggamit ng proseso na nagiging dahilan kung bakit nagniningning ang mga bituin. Ang imbensyong ito ay posibleng maghatid sa mundo ng walang katapusang clean energy, walang carbon emission at walang mapanganib na radioactive waste, kabaligtaran ng maruming enerhiya na nakukuha ng mundo sa mga fossil fuel. Matatagpuan sa silangang bahagi ng China, ang fusion reactor na ito ay may layuning gayahin ang natural na proseso ng araw. Kabaligtaran ito ng nuclear fission na ginagamit sa mga nuclear power plants. Sa mga nuclear power plants, ang mga atom ay hinahati-hati upang makabuo ng enerhiya. Samantalang sa nuclear fusion, pinagsasama-sama ang mga hydrogen nuclei sa ilalim ng matinding init at presyon, katulad lamang ng nangyayari sa loob ng araw. Sinasabing ang fusion ay may potensyal na makalikha ng mas maraming enerhiya kaysa sa fission at mas ligtas ito dahil wala itong radioactive waste. Ang problema lamang sa nuclear fusion ay kung papaano mapapanatili ang matinding init at presyon sa loob ng ilang araw para makakuha ng enerhiya. Pero malapit na daw itong masolusyonan ng mga siyentista sa China para makakuha na ang mundo ng unlimited source na energy. Habang ang mga bansang kanluranin tulad ng US at mga bansa sa Europa ay gumagawa rin ng katulad na teknolohiya sa pamamagitan ng mga programang tulad ng ITER, ang masusing estratehiya at matatag na pamumuhunan ng China ang nagbibigay daan sa kanila upang mas maging mabilis sa pag-unlad sa larangang ito. Ang artificial sun ng China ay hindi na isang panaginip lamang. Habang patuloy ang development ng China sa kanilang tokamak reactor, lalong nagiging makatotohanan ang dati ay fiction lamang. Kapag nagtagumpay ito, posible na ring magbago ang balance of power sa mundo para sa pagpasok ng panibagong siglo sa hinaharap. Sa ibang balita, mga kondisyon ni Putin para matapos ang gera, imposible daw na masunod. Patuloy pa rin ang labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Muli na namang nagkaroon ng mga pag-atake sa magdamag kung saan parehong gumamit ng mga drones ang dalawang panig. Nangyari ito matapos ang telephone conversation sa pagitan ni Putin at Trump.
Inakusahan ng Russia ang Ukraine ng pag-atake sa isang oil depot na bahagi umano ng isang energy infrastructure. Yan ay kahit nangako na si Putin na hindi idadamay ang ganitong mga pasilidad. Pero ilang oras lang ang lumipas, inakusahan ng Russia ang Ukraine na sinisira nito ang mga energy facilities sa Russia. Ipinapakita lamang nito kung gaano kahina ang kasalukuyang ceasefire. Gayunman, kahit papano, ramdam pa rin daw ang tigil putukan na maituturing na maliit na tagumpay para kay Trump dahil siya mismo ang sponsor ng negosasyong ito. Ayon sa Estados Unidos, sa linggo ay magsisimula agad ang mga pag-uusap tungkol sa mga susunod na hakbang. Sumang-ayon na rin ang Russia sa pulong na ito. Inaasahan na ilalahad ng Moscow ang kanilang mga kahilingan. Matapos ang phone call ni Trump at Putin, naglabas ng pahayag ang Kremlin kung saan sinabi ni Putin ang ilang mahahalagang kahilingan. Una, gusto ni Putin na malaman kung sino ang magbabantay at mamamahala sa border na nasa pagitan ng Russia at Ukraine. Pangalawa, gusto ni Putin na itigil ng Ukraine ang pagpapalakas ng kanilang hukbo habang nagaganap ang ceasefire. Pangatlo, at siyang pinakamahalaga, gusto ni Putin na tumigil na ang mga bansang kanluranin na magbigay ng armas at impormasyon sa Ukraine. Ayon kay Putin, ito ang mga kailangan para hindi na lumala ang labanan at para magkaroon ng pag-uusap sa mapayapang paraan. Sa madaling salita, gusto ng Russia na maiwang mag-isa sa ere ang bansang Ukraine. Walang armas at walang suporta mula sa ibang bansa. Kapag nangyari ito, saka lang daw papayag si Putin sa isang ganap na tigil putukan. Mabigat ang kahilingan ng Russia, pero posible itong sang-ayunan ni Donald Trump, lalo na't nagawa na niya ito noon. Pero hindi lang naman ang Estados Unidos ang tumutulong sa Ukraine. Kasama pa rin ang mga bansang Europeo. Kamakailan ay bumisita sa Germany si French President Emmanuel Macron para makipagpulong kay outgoing Chancellor Olaf Scholz. Matapos ang usapan ni Putin at ni Trump sa telepono, nagbigay si Macron at si Scholz ng kani-kanilang statements tungkol sa mga nagaganap na sitwasyon. Nasubaybayan namin ang pag-uusap sa telepono sa pagitan ni US President Trump at Russian leader Putin. Nakipag-ugnayan din kami kay President Zelensky at sa Estados Unidos. Kaya nagkaroon kami ng pagkakataong talakayin ito bago ang press conference na ito. Buong-buo ang aming pagsang-ayon na ang pangunahing layunin ng lahat ng pagsisikap ay ang makamit ang isang makatarungan at matatag na kapayapaan para sa Ukraine. Patuloy naming sinusuportahan ang hukbong Ukrainian sa kanilang paglaban sa Russia, at naniniwala kaming ito ay tama. Nagsisimula na ang ilang hakbang. Pero ang pinakaimportanteng layunin ay dapat manatili, isang malinaw at ganap na sinusunod na tigil putukan, maayos na usapang pangkapayapaan, at isang matibay at pangmatagalang kapayapaan na may tamang kasunduan. Hindi ito mangyayari kung wala ang Ukraine sa usapan. Ito ang aming paninindigan noon pa man, at patuloy naming ipaglalaban. Gusto ng Europa na matiyak ang seguridad ng Ukraine. Nais nila ng makatarungang kapayapaan at naniniwala silang hindi ito mangyayari kung hindi isasali ang Ukraine sa mga usapan. Ibig sabihin, hindi titigil ang mga bansa sa Europa sa pagpapadala ng armas at impormasyon sa Ukraine, maliban na lang kung mismong ang Ukraine ang nagsabi sa kanila na itigil ito. Labag naman ito sa pangunahing kondisyon na hinihingi ni Putin. Kaya ang tanong ngayon ng marami, magpaparaya ba si Putin? Handa ba siyang magbigay daan para sa gusto ng mga bansa sa Europa? Sa ngayon, mukhang hindi. Pero malalaman natin ang sagot matapos ang mga pag-uusap na magaganap sa linggo. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.